Hello mga kabibig! Welcome back sa limbagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabang-labang na tang with evidence. Ako po, si BBM, nag-Japan tour, secretly, silently, even though alam niya ng ating mga OFW sa Middle East ay humihingi ng saklolo, binobomba-bomba na ang kailang mga lugar. Tapos si BBM saan? Parang newscaster lang nagre-report kung ano ang nangyari sa ating mga OFW doon sa Middle East. Wala ba siyang ginagawa? Tapos, itong Japan tour niya, sikreto. Anong nangyari? Oy, tapos may napansin ako, ba, naglabas ng official statement si BBM. Opo. I think nandun sa Japan siya kasi si Claire Castro mahirap na mag-explain kung bakit hindi alam na maraming Pilipino na si BBM nag-Japan tour. Sabi ng iban, baka nagpagamot. Kasi hinang-hina na ang katawan. Kaya nagsikreto para bibo nandun sa Japan. Hala ka. So it means, totoo yung na-hospital ang Pangulo daw. Chika-chika ng maraming Pilipino na hospital ulit ang Pangulo. Tapos ngayon nag-Japan. Tapos sabi ng iba, baka nagpagamot doon. Kasi hirap na ang katawan. Ano ba naman yung mga chismis na yan, kabibig. Pero, heto kabibig ba? Heto yung sa isang press con, I don't think so, kahapon ba ito or the other day? Si Claire Castro, tinanong ko na saan ang Pangulo at bakit nandun na sa Japan at bakit walang mga yung mga arrival, departure, ng mga kaik-ikan lang, di ba? Mahilig sila ganun, di ba? Ito kapag makinig tayo. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan. Yan. Parang hindi ko po na itanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delegado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kayo ni Talia kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Wala kang alam? Sure ka? Hala, spokesperson to. Undersecretary, pero hindi niya alam kung saan napunta si BBM, kung sino kasama ni BBM at ano ang gagawin ni BBM sa Japan. Napaka-unquestionable naman to, di ba? Dapat alam mo kung saan pupunta yung amo mo at kung sino ang delegates. Maliit lang daw ang delegates, so it means hindi natin alam kung saan ang nagbabakasyon. Nagbabakasyon ang presidente. Akala namin trabaho ng trabaho. Or baka may tinatago kayo? Next question, Ivan Merina, GMA News. Yan yung mukha ng mga sinungaling. You said before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to? Tama. Tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala I mean, po. we weren't told about it until today that you said na nakaalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam. Tama, mga pre-departure, pupunta yung mga kabinete, mag-speech pa si BBM, pero ngayon secret pre-departure, secret pagpunta ng Japan. Anong nangyari? Alak. Ala, yan na, Claire, sasagutin mo. Ako po inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro na. Hindi po, sabi ni Ivan, sabi ni Claire, pero parang napabalita po ang kanyang pag-alis. Sabi ni Ivan, hindi po. Wala. Po ako nakita sa isang news. Sige, magsinungaling ka. Kung saan po nakapagbigay ng impormasyon. Opo, meron naman po. But not officially from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ay, dapat ba talaga ikaw tanungin? Kahapon, nag-press briefing tayo Diba? kahapon. Ang awkward. Ang awkward. Hindi, wala po. Diba? Kitang-kita sa pagmumuka ang pagsisinungaling. Yes, true. Ratol na siya. Diba? Tama. No, kasi mostly, diba, pag bago yung foreign trips ng presidente, di ba may pre-departure briefing pa yan? Flower pa yan. Di ba? May mga pa-interview pa yan sa presidente. Pero bakit yung trip niya kuno sa Japan, walang nakakaalam, bigla na lang. Ano ba kasi ang totoo, Auntie Claire? Diba? Talagang stress na si Auntie Claire sa pagdidepensa no? Tama. Halatang talaga sa kanya na nagsisinungaling siya, pati yung pagmumukha niya at mga gestures niya. Correct. Halata mo talaga na merong tinatago, nagsisinungaling.
May window kung natin, ha? sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan. Yan. Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delegado na kasama po. ng sinungaling na Pangulo. sila. At bibigyan ko po kayo ni Dalia kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Wala kang alam? Sure ka? Or baka may tinatago kayo? Next question, Ivan Merina, Tingnan mo, GMA News. pagmumukha, oh. Yan yung mukha ng mga sinungaling. You said before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala I mean, po. we weren't told about it until today that you said na nakalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, nabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro na meron po ako nakita sa isang news. Sige, magsinungaling ka. Kung saan po nakapagbigay ng informasyon. Opo, meron naman. Yeah, but not Yan. officially from Sinungaling. Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Eh? Kahapon, nag-press briefing tayo Diba? kahapon. Yan na kami, big. Sabi ng mga netizen, but when the question is about Duterte's, na Ajay answer si Claire, lulusot pa rin pumayat na at kulay violet na nga si BBM. Hirap na siyang ipagtanggol ang amo niya, Lods, protector of the cross, lusot pero pisat. Nalibog na jud siya. Tagapagsalita, X. Tagapagsinungaling, check. Walang alam pero kay PRRD ang dami mong alam, bruha. Los ni mo, Claire. Ito ang spokesperson na di mo na mag-research bago sumalang ng mukha tuloy engot. Kung ano-ano na lang kasinungalingan para lang ilusot amo niya. Wala na talaga akong paniwala dyan sa mga lumalabas sa bibig niya, promise. Grabe ang katangahan ng tagapagsalita na ito. Tinuringan siya na may alam about galaw ng Pangulo, so sasabihin niya, di niya na itanong ang kabubuhan niya. Tata Claire na hindi klaro. Kaya nga nabansagang pambansan sinungaling si Auntie Claire. Yun kabibig. Yun ang naobserba ng ating mga netizen. On the other way, ang kabibig, nagpakita naman si BBM. Kung akala nyo si BBM ay hindi Magandang umaga si po. Bongbong Marcos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, napansin ko ang payat ni Bongbong Marcos. Super. Napapayat niya ngayon. Diba? Mahigpit nating minomonitor ang sitwasyon sa Middle East. Sabi ni Dexter Shuturay, reporter yan, it's not war, it's a rescue mission. A rescue mission for 900 million hostages for 70 years of captivity. Now, Iran must be free. Ang pagbabalik niya. May we know your specific plans for other than monitoring po? BBM time lang talaga may concern at malasakit sa mga OFWs. From RG Angeles RN. Huli ka na po sa balita, sir. Marami na po nangyari bago kayo napagbigyan ng statement. Dito po sa amin sa Kuwait, mahal Pangulo, safe naman po kami. Sige, pakinggan natin. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin
habang dumadating po ang report sa akin. Bibig nag-report po ang ating Pangulo, naging newscaster sabi ng ilang netizen. So sabi niya sa last part na pinapalayo niya ang mga Pilipino sa mga American US base, baka maguluhan. Tayo, marami tayong EDCA sites. Paano yung Pangulo kung tayo at titirahin din? Sabi ni RJ Angeles RN, PBBM time nang talaga may concern at malasakit sa mga OFWs. Pero sinagot ito ni John Albert, siya lang, 24 hours na yung putukan hanggang ngayon monitor pa rin. Walk the talk, talk the talk. Yun lang ang concern niya, walang kilos. Huwag kaming OFW din langin mo, ha. Gera na inuuna mo pa pamampanya, tapos ang kapal ng mukha mo, sabi mo na BBM lang may malasakit, baka may sakit sa utak. Hala, saan ang nakasakit? Bulag ata ito. So yung mga past admin, wala. Siya lang talaga. Trabaho yan, Presidente, magbigay ng update sa mga kinaukulan. O trupog kaway buot. Patay na amin ng ilang timagot na sa monitoring stages pa rin. O yun, makabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizens. So ikaw, kabibig, ano ang iyong komento? Itong sikretong pag-Japan tour ni BBM habang humihingi ng saklolo ang mga OFW sa Middle East. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pang-usap-usapan. Grabe. Pero ano kasi yung kabibiing, no? Parang pumayat, sobra si BBM. Tapos parang nag-iba yung kulay niya, hindi siya healthy. Kahit may sakit, pero bakit may nagkaroon ng secret Japan tour? Na-shock nga ang media na wala silang alam. Kasi ang alam nila, pag lalabas ang Pangulo sa ibang bansa, may pre-departure briefing, press con, pero walang ginawa. Tapos si Claire Castro, hindi niya alam kung sino yung mga delegates na kasama ni BBM. Hala ka. Sounds crazy. Yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video.